Narito na ang numero unong pagpapalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, abutante hinimok ni Paulo Aquino na huwag iboto ang maanyay ampaw na presidentiables. Alam mo niyo kung ano yung ampaw? Hindi yung pagkain hindi yung kulay pulang envelope na. So, di ba yung ampaw? Parang malasa, pero sa loob hangin. Apila ni Cadet Aldrin Cudya na makasama sa mga magtatapos sa PMA ngayong buwan. Pinag-aaralan na ni Paulong Noy. Aligasyong pamumulitika, tinanggi ni Energy Secretary Jericho Petilla. Nilinaw na hindi siya kakandidato sa susunod na halalan. Hindi naman siguro, hindi naman magko-comment doon kasi wala naman akong sinabihan na tatakbo ako. Department of Labor and Employment, aminadong malaking hamon sa bawat administrasyon ang unemployment sa bansa. Palitang pangkalakalaan mga kasama, turismo sa dapitan, apektado na seri ng patayan sa Dipolog. At balita sa ibayong dagat, Japan muling niyanig ng magnitude 6.1 na lindol. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Biyernes, Marso 14. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live tayo sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, UIRI 774 RMN Iloilo, DXDC 621 RMN Davao, at sa DYBR 657 RMN Rojas. Live International via Ustream. Search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Nilatag ng Paulong Noynoy Aquino ang mga katangian po ng mga kandidatong dapat iboto sa susunod na presidential election na papalit daw sa kanya sa Malacanang. Isang forum ng mga estudyante sa Hope Christian High School sa Santa Cruz, Maynila, sinabi ng Pangulo na dapat mag-ingat ang mga botante sa mga ampaw na presidentiables. Ayon kay Aquino, kung ampaw ang kandidatong papalit sa kanya, lugi ang taong bayan dahil hindi totoo ay pinapakita niya sa kanyang gawain, kaya dapat umanong pag-ingatan ang mga ito. Siyempre, number one, you have to, well, not in the precise order, pero yung competence has to be demonstrated. Yung bang, alam mo niyo kung ano yung ampaw? Hindi yung pagkain, hindi yung kulay pulang envelope na. So, di ba yung ampaw? Parang malasa, pero sa loob hangin. Maliban sa katangiang ito, kailangan din anyang tingnan kung mayroon pong paninindigan na isang kandidato para tuparin ang kanyang mga pangako sa taong bayan sa panahon daw ng kampanya. Dahil dito kailangan suriin ng husto ang mga kakandidato at huwag lamang umasa sa ganda ng kanilang mga political advertisements. Pinayuhan din ito ang taong bayan na huwag na lamang umasa sa Google sa pagsusuri ng katangian ng isang kandidato dahil hindi lahat ng nakalagayan sa search web ay totoo. Pinag-aaralan po ni Paulong Noynoy Aquino ang apela ng kampo ni Philippine Military Academy Senior Cadet Aldrin Jeff Cudya. Ayon kay Communication Secretary Sunny Coloma, nakarating na sa tanggapan ng Pangulo ang nasabing apela. Bagamat una pa lamang ay sinabi na nito na dapat manaig ang honor code lalo na sa isang military institution. Tanging katotohanan lamang anya at pagiging patas ang pairali ng Pangulo sa pagdedesisyon sa kaso ni Cudya. Matatandang inirekomenda ng patalsikin si Cudya sa PMA maran lumabag nga sa honor code sa pamamagitan ng pagsisinungaling.
Sa ngayon ay nasa kamay na ni Paulong Noy bilang Commander-in-Chief kung tuloy lang hindi makapagtatapos at makakasama sa graduation ng PMA si Cudya. Itinanggi ni Energy Secretary Jericho Petilla ang sinasabi sa kanya ni Senator Serge Osmeña na puro sa politika o kahit hindi niya nagagawa ang kanyang tungkulin. Sa interview ng RMN kay Petilla, sinabi nito na hindi lahat ng tao ay kanyang mahihikayat na matuwa sa kanyang trabaho. Itinanggi din ito na tatakbo siya balang araw sa politika dahil dito pa lamang anya sa kanyang posisyon ay hirap na. Gayunman ay nirerespeto nito ang opinyon ni Osmeña sa kanya dahil ito ang pagtingin sa kanya ng senador. I also find him intelligent, okay, so that must be an intelligent opinion. Pero sabi ko nga, mahirap talaga i-satisfy lahat. Hindi na naman magko-comment doon kasi wala naman akong sinabihan na tatambo ako. Si Department of Energy Secretary Jericho Petilla sa interview ng RMN kaugnay po sa pahig ni Senator Serge Osmeña dapat na itong magbitiw sa kanyang pwesto. Nauna dyan, sinabi rin ni Senator Serge na mabuting Pangulo si Pangulong Noy pero hindi magaling na manager. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Malaking hamon para sa gobyerno ang paghanap ng solusyon sa unemployment sa bansa. Ito ang ginawang paggamit po ng DOLE o Department of Labor and Employment matapos lumabas ang mga datos na mas tumas pa ang bilang ng mga walang trabaho. Ngayon pong unang bahagi ng 2014 kung ikukumpara sa bilang noong nakaraang taon. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, hindi naman zero growth ang Administrasyong Aquino sa usapin daw po ng pagbuo ng trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi ni Baldos na napagtala sila ng job growth noong 2010, 2.8%, noong 2011 nasa 3.2%, at 1.1% naman noong 2012. Pero noong nakaraang taon ay 0.8%. Kaya't maliit ay mayroon din naman daw pong nagkaroon ng paglago. Ipinaliwanag din ng kalihim na pumapantay lamang ang bilang ng mga nagagawang trabaho sa nadaragdag sa labor force kada taon kaya tanggap na ng sinumang maupo sa gobyerno ang problemang ito. Naasahan din po ng DOLE ang panibagong wage increase petition ngayong taon. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Tiniyak ng Department of Labor and Employment ang kanilang kahandaan sa pagtanggap ng mga panibagong petisyon ng wage increase ngayong taon na ito. Kailangang lumipas muna ang isang buong taon sa huling wage increase bago makapagpetisyon ang mga labor groups ng panibagong wage increase. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, lagi naman silang handang magproseso ng petisyon ng labor groups dahil iniutos naman ito ng batas. Inaasahan naman anya nila na mayroong magpipetisyon sa kanila ngayong taon na ito dahil hinihintay lang ng labor groups ang paglipas ng isang taon. Pero sinabi naman ni Baldos na hindi agad naaaprubahan ang wage increase petition ng mga labor groups dahil dadaan ang lahat ng ito sa proseso. Kung meron hong mag-e-end na yung anniversary date, expect na meron hong wage increase petition, but whether it will be granted, especially yung amount na hinihingi nila, dadaan po sa proseso ng public consultation and public hearing pa po. Sinabi ni Baldos na sa National Capital Region ay nitong Enero lamang natapos ang huling implementation ng wage order kaya kailangan maghintay pa ng isang buong taon bago muling makapagpetisyon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo Nation. Pagbagsak ng endorsement power ni Paolo Aquino ay binabala ng isang senador. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Nabala ni Senator Serge Osmeña ang posibleng pagbagsak at pagkawala ng endorsement power ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang mga kapartido sa 2016 presidential elections. Ayon kay Osmeña, ito ang magiging resulta kapag nagpatuloy ang katigasan ng ulo ni Pangulong Aquino at hindi pagtanggap ng mga kritisismo. Inihalimbawa ni Osmeña sa katigasan ng ulo ng Pangulo ang hindi nito pagkonsidera sa mga mungkahi na sibakin na si Energy Secretary Jericho Petilla na palpak naman sa paghawak sa mga problema sa energy sector. Ayon kay Osmeña, hindi rin pa nga niya sa Pangulo na pag-usapan nila ang tungkol sa mga suliranin sa energy sector pero inindyan siya nito. Sa kabila niyan, hindi naman pinagsisisihan ni Osmeña ang pagsisilbi niya bilang isa sa mga campaign managers ng Pangulo nang tumakbo ito sa pampanguluhang halalan noong taong 2010. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak.
RMN. Radyo mo nationwide. Ang DFA kinumpirma ang pagtutulungan ng Pilipinas at Timor-Leste sa pagpapalago ng fisheries. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pag-usad ng kasunduan ng Pilipinas at Timor-Leste sa pagpapalago ng fisheries ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pag-courtesy call ni Philippine Ambassador to Timor-Leste Maria Eileen Bugarin kay Timor-Leste Minister of Agriculture and Fisheries Mariano Asanami Sabino. Partikular na magtutulungan ang dalawang bansa sa post-harvest, fish processing development at paglaban sa illegal na pangingisda at coastal management. Ipinabot din ni Ambassador Bugarin sa naturang opisyal ang imbitasyon ni Agriculture Secretary Proceso Alcala para bumisita ng Pilipinas. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Radyo mo nationwide. Multi-sectoral consultation para naman sa Bangsamoro Law sinimulan na. Kasama natin sa balita live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Isinagawa kahapon sa bayan ng Buluan, Maguindanao ang Provincial Multi-Stakeholder Consultation kaugnay sa pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law na pinangasiwaan ng provincial government sa pangunguna mismo ni Governor Esmael Toto Manguda Datu sa tulong ng Bangsamoro Transition Commission at Civil Society Organization. Dito ay pinakinggan ang pulso at saloobin ng iba't ibang sektor. Ipinaliwanag at nagbigay ng presentasyon ng ilang kasapi ng BTC at MILF Peace Panel sa nilalaman ng pinirmahang annexes ng Framework Agreement on the Bangsamoro. Ayon kay Ginoong Bobby Benito, Director ng Mindanao People Society Organization Platforms for Peace, mahalagang maipaalam sa lahat ang anumang naabot na kasunduan ng gobyerno at MILF, kaya patuloy ang isinasagawa nilang konsultasyon. Isusumita naman sa Transition Commission ang suwestyon at rekomendasyon na mabubuo sa mga isasagawang konsultasyon upang maikonsidera sa pagbuo ng Bangsamoro Basic Law. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Thank you, Daisy. Samantala sa iba pang balita, Nationwide. 3 milyong piso makasama inilaan para sa pagpapailaw sa transitory site na may evacuee sa Zamboanga. Kasama natin sa balita live, Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Babalikan po natin si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga, mga kasama. RMN News Motion. Turismo sa Dapitan, apektado po ng serye ng patayan sa Dipolog. Kasama natin sa balitang business si Mardy Libres ng RMN Dipolog. Makakaapekto sa tourism industry sa lungsod ng Dapitan, lalawigan ng Zamboanga del Norte ang serye ng mga pagpaslang sa lungsod ng Dipolog. Ito ang direktang pahayag ni Zamboanga del Norte 1st District Congressman Seth Frederick Halos-Hos sa ginawang press conference kamakailan bilang reaksyon sa nangyaring sunod-sunod ng mga pagpatay sa Dipolog na kinasasangkutan ng mga riding in tandem suspect. Anya, dapat higpitan ng pamunuan ng PNP Dipolog ang kanilang seguridad para masolusyonan ang tumataas na kaso ng mga pagpatay sa lungsod na hanggang ngayon ay wala pa ring maituturong mga suspect. Dapat din anyang maglagay ng mga CCTV camera sa mga estratehikong lugar nang sa ganon matrace ang mga responsable ng anumang krimen. Matatandaan, ikinabahala na rin ngayon ng mga residente ng lungsod ang nangyayaring mga pagpatay sa Dipolog at wala man lang ni isa nito ang napapanagot sa batas. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak, RMN. RMN Nationwide Report. Balikan po natin yung balita kanina, mga kasama. May kaugnayan doon po sa 3 milyong piso inilaan para sa pagpapailaw sa transitory site na may evacuee sa Zamboanga City. Kasama natin sa balita live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos dias, 3 milyong piso ang inilaan ng pribadong kumpanya ng San Ramon Power Incorporated at Western Mineral Power Corporation ng Alcantara Group of Companies para sa pagpapailaw ng mga pansamantalang tirahan ng mga evacuees dito sa lungsod ng Zamboanga. Kahapon ng hapon ay isang seremonya ang isinagawa sa transitory site
noong barangay Taluksangay at Tulungatong kung saan daan-daang pamilya ang siyang nananatili sa kasalukuyan habang hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga dating tahanan na natupok ng apoy at nasira sa kasagsagan ng gyera dito sa lungsod noong Setyembre nakaraang taon. Pinasinayaan ang naturang seremonya ng mga opisyalis ng lungsod at ng dalawang pribadong kumpanya na siyang naglaan ng naturang pondo bilang tulong umano sa mga mamamayang apektado ng krisis dito sa Zamboanga. Mag-aanim na buwan nang nakatira sa mga evacuation centers ang libo-libong mga evacuees dito at hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga dating tahanan dahil hindi pa nasisimulan ang mabagal na proseso ng rehabilitasyon ng gobyerno sa mga 5 apektadong barangay. Malaking pinsala na rin ang tulot ng mga evacuees sa mga eskwelahan at mga lokasyon na ginagamit ngayon bilang evacuation center sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil sa mga insidente ng pagnanakaw at paninira ng pasilidad ng gobyerno sa naturang mga lugar. Nilimitahan na rin ng DSWD ang paglalaan ng tulong sa mga evacuees dito at masusi itong sinisiyasat dahil may mga evacuees na nagbebenta na ng kanilang mga rasyon sa publiko upang magkapera lamang. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN News Abroad. Kasama sa Japan, naramdaman po ang magnitude 6.1 na lindol kanina madaling araw na itala ang sentro niyan 100 milyang layo sa timog kanluran ng Hiroshima. Ang sentro ay nasa Inland Sea, may lalim daw na 80 kilometro. Agad din naman pinawi ng otoridad ang pangamba na magkakaroon ng tsunami. Ang Inland Sea ang naghihiwalay sa pinakamalaking isla ng Japan na Honshu sa mga isla ng Shikoku at Kyushu. Tayo po tayo buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 na RMN News nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, masama March 14. Sa mga taga Bacolod, susunod dyan si Agnes Apostol at si Serge Santillan. Abangan po sila. RMN News Diretso. Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Panoorin po natin naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong panahon. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. 7:17 na. RMN. That